Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit at kontrobersyal na balita na muling yumanig dito sa mundo ng crypto. Isa pong bagong development ang lumabas sa mahabang laban sa korte sa pagitan po ng Ripple at ang SEC tungkol po kay XRP. At ito po ay ang desisyon ni Judge Annalisa Torres na tanggihan ang kanilang kasunduan or motion for indicative ruling. Pero teka, anong mga bang ibig sabihin nito? At paano po ito nakakaapekto sa kinabukasan ni XRP? Lalo na po sa atin dito sa Pilipinas na bilang mga traders at investors na interesado dito kay XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si Judge Annalisa Torres. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng indicative ruling na hinihingi ng Ripple at SEC. So ganito ang nangyari mga ka-crypto. Si Ripple at SEC ay nag-submit na po ng isang joint request na tinatawag na motion for indicative ruling. Ang layunin po nila ay kumbaga magkaayos na lang at ipa-approve sa korte ang isang kasunduan na aalis na dapat sa ilang mabigat na parusa sa kaso. Isa po sa mga gusto nilang mangyari ay alisin ang injunction laban kay Ripple. Ito po yung legal order na nagsasabing wag na siyang magbenta ng XRP na parang securities. Gusto rin nilang ibaba ang bayad na multa mula $125 million pababa sa $50 million. Pero sabi po ni Judge Torres, ayan, sabi niya rito, hindi pwede yan sa ganyang paraan. Mali ang proseso. Ayan, ulitin natin. Hindi raw pwede sa ganyang paraan. Ayan, mali daw yung kanilang proseso. Kaya, mukhang pinapatagal. Ayon po sa kanya, ang ganitong klase ng request ay dapat ginagawa sa ilalim daw ng Federal Rule of Civil Procedure. Hindi nila sinunod to. Kaya kahit gusto ng magkabilang panig na matapos na ang kaso, hindi muna ito papayagan ng korte. Kaya yan, delay na naman. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Judge Torres sa kanyang decision? Sinabi po ni Judge Torres na hinihingi ni na Ripple at SEC ay parang motion to vacate. Ibig sabihin ay gusto nilang baliwalain o alisin ang bahagi ng final judgment. Pero para gawin to, kailangan nilang patunayan na may exceptional circumstances o sobrang bigat na dahilan para palitan ang desisyon ng korte. At ang problema, hindi man lang nila binanggit ang rule na dapat nilang sundin. Wala ring sapat na paliwanag kung bakit karapat dapat alisin ang injunction at bawasan ang multa. Sa madaling sabi, hindi pwedeng shortcutin ang batas. Kailangan ay dadaan pa rin sa tamang proseso. Ngayon ay ano naman po ang dapat gawin ngayon ni na Ripple at SEC? Ayon po sa mga legal expert tulad po ni Ginoong Fred Rispoli, pwede namang mag-submit ulit sina Ripple at SEC ng kanilang motion pero sa tamang format na. Kailangan nilang ipakita na ang kasunduan ay patas, makatarungan at nasa public interest. Isipin nyo na lang, parang nagmamakaawa na sila ngayon sa korte. Kailangan nilang kumbinsihin si Judge Torres na ang kasunduan ay hindi lamang pabor sa kanila kundi makakabuti rin sa mga mamamayan. Isa pang expert na si Meta Lowman nagsabi rin na mahirap na talaga ngayon na makakuha ng approval ng judge para baguhin ang naunang desisyon kahit pa may kasunduan. Dati-rati madalas pumapayag ang mga korte pero ngayon mas maingat na sila. Gusto nilang siguraduhin na hindi po nababaliwala ang rule of law. Ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng Ripple tungkol sa desisyon ni Judge Torres? Naglabas po ng pahayag si Ginoong Stuart Alderote. Siya naman po ang Chief Legal Officer ng Ripple. At sinabi niya na kahit tinanggihan ang motion, hindi naman nito binabago ang mga naunang panalo nila. Tulad ng ruling na si XRP ay hindi isang security. Nilinaw din niya na procedural lang ang issue. Ibig sabihin, sa paraan ng pagsasubmit lang sila nagkulang. Hindi ito nangangahulugan na natalo na sila or may bagong parusa. Determinado pa rin silang ayusin ang kaso at muling isubmit ang motion sa tamang paraan. Ngayon ay ano po ang epekto nito kay XRP ngayon?
Dahil sa balitang ito ay bumaba si XRP ng mahigit 4% sa loob lamang ng 24 oras. Sa ngayon ang presyo po niya ay nasa $2.4. Maraming trader ang nagulat at nadismaya dahil inasahan nilang matatapos na ang kaso at aangat na ulit ang presyo. Pero tandaan natin mga ka-crypto, ang galaw po ng presyo ay hindi lang dahil sa isang balita. Mahalaga pa rin na pag-aralan natin ang kabuuang takbo ng market at ang mga legal development tulad nito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, bilang mga Pinoy na nag-i-invest or may interest dito kay XRP, ang ibig sabihin ng balitang ito ay kailangan pa nating maghintay ng mas matagal bago magkaroon ng final na kasunduan. Ang uncertainty o kawalan ng kasiguraduhan sa kaso ay nakakaapekto po sa presyo ni XRP. Kung ikaw ay isang long-term holder ni XRP, maaaring hindi ganun kalaking issue dahil alam mong may chance pa rin na matapos ang kaso sa pabor, kung saan ay pabor kay Ripple. Pero kung ikaw ay short-term trader, dapat doble ingat ka ngayon. Baka maglaro pa sa baba ang presyo ni XRP sa mga susunod na araw. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, malinaw po ang mensahe ni Judge Torres. Hindi po sapat ang simpleng kasunduan lang para baliwalain ang batas. Ang due process ay dapat sundin kahit pa gusto ng parehong panig na tapusin na ang laban. Bilang taga-subaybay ng dito sa mundo ng crypto, ito ay paalala sa atin na kahit gaano kalakas ang isang crypto project tulad ni Ripple, hindi ito ligtas sa kapangyarihan ng batas. Kaya bilang investor, dapat lagi tayong updated at marunong magbasa ng balita, lalo na yung mga legal na ganito na may direktang epekto sa market. Ang tanong ngayon ay makakabawi pa kaya si XRP? Ang kasagutan po dyan ay posible naman. Pero sa ngayon ay mukhang kailangan pa natin ng konting pasensya at saka tamang diskarte. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.